Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 501 hanggang Kabanata 510. Kabanata 501. Inikat ni Selena ang kanyang mga mata sa kanyang ina bago bumalik din sa kanyang bahay. Napakaraming pera at iyon ay ang pamilya George, alam mo. Mas mayaman sila kaysa sa pamilya namin ni Taylor. Actually, nakakunot ang noo ni Fiona habang pinagmamasdan ang ugali ng mag-asawa. Tila magiging medyo mahirap kung gusto niyang alisin ang buong pagsubok. Gayunpaman, hindi kapanipaniwala ang kanyang puso nang isipin niya ang mga ari-arian ng pamilya George. Talagang hindi niya maintindihan kung paano naging hanggang si Jack dahil makakapag-asawa siya ng isa pang magandang asawa bukod pa sa pagkuha ng napakaraming pera. Paanong hindi siya pumayag sa napakagandang alok? Pagkamat nangako na si Joanne sa kanya na tutulungan niya itong kausapin, naiintindihan niya ng husto ang kanyang anak kaya hindi niya ito eksaktong ginawa. Sa halip, sina Ben at Zina ang parehong walang hiyang lumapit kay Jack kinaumagahan. Dahil dito ay lalong naguluhan si Jack sa kanila. Si Selena sa halip ay kumilos ng medyo mas normal at kalmado sa mga sumunod na araw. Araw-araw siyang umuwi ng maaga. Katulad nito, si Jack ay walang masyadong ginawa dahil siya ay uupo lamang sa looban ng maluwag sa mga susunod na araw. Si Ivan ay labis na nadismaya nang siya ay gumugol ng ilang araw sa pag-espiya sa mansyon upang makita si Jack at ang mayamang babae na nagde-date. Malapit na ang kaarawan ni Old Master Taylor at hindi napansin ng mga tauhan ni Neil si Jack na bumili ng anumang magagarang regalo para sa Old Master. Noong gabi lang bago ang kaarawan ni Old Master Taylor, magkasamang umiinom sina Ivan at Neil. Pambihira, bakit hindi lumipat si Jack o ang mayamang babae kahit na binili na nila ang mansyon na iyon? Nanatili akong nagbabantay hanggat kaya ko sa araw at gabi rin. Godmit. Pagod na ako sa patuloy na pagbabantay pero hindi ko na napansing bumalik si Jack sa mansyon. Kumunat ang noo ni Ivan at sinabing, hindi ba binili itong mansyon na ito para maging love nest nila para makapag-date sila ng pribado? Ang mayamang babaeng iyon ay hindi kapani-pani walang mayaman at $70 milyong ay high. Hindi gaanong pera para sa kanya. Maaaring hiniling ni Jack sa kanya na bilhin ang mansyon na iyon para sa kanya para magamit niya ito bilang regalo kay Old Master Taylor sa kanyang ika-7 kaarawan. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Neil, ilang araw nang sinusundan ng mga tauhan ko si Jack at hindi rin nila napansin na bumibili si Jack ng kahit anong mamahaling bagay. Araw-araw pa lang siya papunta at pauwi sa trabaho. Malamang dahil hindi naman tanga si Jack. If the mansion happens to be his dating spot with that wealthy lady, he would know na madali para sa kanila na mahuli kayo dahil literal na nasa tapat lang ito ng bahay ng pamilya ni Taylor. At saka, malaki ang posibilidad na makasagasa sila sa inyo kapag pumasok o lumabas sila ng mansyon. Kaya, ipinapalagay ko na ang mansyon ay isang regalo na hiniling ni Jack sa ginang para magamit niya ito bilang regalo para kay Old Master Taylor. Mukhang nasa ibang lugar ang dating spot nila. Nagsimulang mag-assumption si Ken habang sinabi niya. Kung tungkol sa young master na si Ivan na nakatagpo sa kanila dati. Tinitingnan lang ng babae ang lugar dahil natural lang sa kanya na gusto niyang tingnan ang isang bagong lugar na binili niya, tama? Oo. Tumanggo si Ivan at sinabing, kung ganoon nga, walang alinlangan na makakamit ni Jack si Old Master Taylor bukas at hindi na siya mapatapon mula sa pamilya Taylor noon. Mukhang kailangan nating maghintay ng hindi bababa sa 2 araw bago makuha si Zina na kumilos muli sa kanya. Honey, nakapaghanda ka na ba ng regalo para sa ika-7 kaarawan ni Lolo bukas? Araw-araw kang nagtatrabaho at hindi ko napansin na may dala kang regalo. Alam mo, bukas ay ika-7 kaarawan ni Lolo, tama. Hindi napigilan ni Selena ang sarili na magtanong habang nakahiga siya sa kama sa gabi. I prepared it way before this already. Walang alinlangang magugustuhan ito ni Lolo. Mahinahong tumawa si Jack. Kabanata 502. Napakunot ang noo ni Selena matapos marinig ang sinabi ni Jack. Ang regalo kaya ni Jack ay ang mansyon. Ibig sabihin, nanalo talaga si Jack sa auction para sa mansyon na iyon. Gayunpaman, hindi kailanman binigyan ng pamilya Drake si Jack ng advance pay.
Regalo kaya iyon ng mayamang babae kay Jack at iyon ang regalo ni Jack para sa kanyang lolo. Hindi mamahalin ni Selena si Jack kahit na maging sugar baby siya para lang sa pananatili sa pamilya Taylor dahil napagdesisyonan na niya na kahit hindi matupad ni Jack ang kanyang mga pangako at hind ay kilalanin ng pamilya Taylor, gagawin pa rin niya. Manatili sa tabi niya. Naniniwala siya kung wala silang pera, maaari silang kumita ng pera ng magkasama sa halip na gumamit ng mga ganitong paraan upang kumita ng pera para lamang kilalanin ng pamilya Taylor. Hindi banggitin kung ang balita tungkol kay Jack ay isang sugar baby, maaaring talagang galit na galit si Old Master Taylor tungkol dito. Mas gugustuhin niyang hindi tumanggap ng isang mansyon kung ganoon ang kaso dahil hindi kapani-pani walang kahihiyan ang mararamdaman niya dito. Nako, tama na honey, may sorpresa ako sa iyo bukas ng gabi. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Jack pagkatapos mag-isip tungkol sa isang bagay sa isang maikling sandali. Talaga. Magiging lubhang nakakagulat para sa akin kung maaari mong dalhin ang regalo kasama ang $10 milyong para kay Ivan bukas. Mapait na tumawa si Selena. Hindi na siya nag-usisa pa tungkol sa regalong inihanda niya para kay Old Master Taylor dahil malalaman niya rin bukas. Si Fiona at ang lahat ay maagang nagising kinaumagahan. Magbihis ka ng mabuti at huwag mo kaming ikahiya dahil ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor ngayon. Personal pang ang tinawagan kami ni Old Master Taylor kahapon para makarating kami ng mas maaga. Si Fiona ay nagsimulang sumugod sa lahat ng madaling araw. Sa sandaling ito, nakasuot si Jack ng suit na kabibili lang niya kahapon. Mas tanang pa siya kaysa kanina. Oo, hindi masama ang suit na ito. Tunay nga. Iba ang pakiramdam ng mas mahal na suit kapag isinuot ito ng isang tao. Masayang tumango si Fiona bago tinanong si Jack. Oh, tama na Jack, nasaan ang regalong binabalak mong ibigay sa matandang amo? Hindi ka naman maghahanda ng kahit ano, di ba? Nanlabo si Fiona nang mapansin niya ang walang laman ng mga kamay ni Jack habang sinasabi niya, wala kaming pinaghandaan na alam mo. Dahil nagbibigay ka ng isang $10 milyong na halaga ng regalo at kami ay isang pamilya kaya nakakatipid kami sa pagdadala ng isa. Hindi mo kami mapahiya ngayon, okay? Mahinahong tumawa si Jack habang sumagot, nako, Bianan, huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang regalo dahil hindi naman ganoon kalaki. Kaya ko nang dalhin sa bulsa ko. Yung maliit. Tinulyapan ni Fiona si Jack habang iniisip kung nagdadala ba ito ng nakakadismaya na regalo at sinasabing maluho. O kung hindi, paano kasya ang ganoong bagay sa kanyang bulsa? Ito ay talagang napakaliit. Tumango si Jack. Jack, sigurado ka bang 10 milyon ang halaga ng regalo mo? Wala kaming pinaghandaan at ikaw ang magiging representative ng pamilya namin, okay? Nakasuot din ng branded na damit si Andrew. Tinadyapan niya ang buhok niya kahapon. Sobrang sigurado ako, tumango ulit si Jack. Tara na. Ang matandang master ay naghanda ng 20 mesa sa kaganapan. Masayang bulalas ni Ben. Napangiti si Jack habang sinulyapan si Zina bago sumimangot. Hindi mabuting tao ang babaeng ito dahil rebound gay lang ang tingin niya kay Ben. Gayunpaman, si Ben ay walang muwang na nakikipag-date sa kanya. Talagang pinatawad niya ito kahit na matapos ang nakaraang insidente. Kabanata 503. Gayunpaman, ang kakaibang pakiramdam ni Jack ay, si Zina ay tila tapat at nananatili sa tabi ni Ben sa lahat ng oras. Nagtataka ito sa kanya kung nakabalik na ba talaga siya ng bagong dahon matapos mamatay ang amo ng bike group. Gayunpaman, sa mas malalim na pag-iisip, ang posibilidad na iyon ay tila malamang. Maaaring makaramdam muli ng pag-asa si Zina matapos makitang binibigyan ni Jack si Fiona ng $20 milyong bilang karagdagan sa pagkuha ng pabor ng pamilyang George nang bigyan ng kanilan. Pamilya Taylor ng 2 Rolls Royces. Bukod dito, parehong may Porsche 911 sina Jack at Selena. Ang mga asset na ito lamang ay higit pa sa sapat para ibalik ni Zina ang isang bagong lead at magbago ang isip na makasama si Ben. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tahanan ng pamilya Taylor dala ang kanilang mga sasakyan. Hindi ko inaasahan na kaya nilang magmaneho ng ganoong sasakyan noong nakatira pa sila sa tambakan na iyon. Agad na napangiti si Cecilia nang mapansin niyang dumating si Jack at ang iba pa.
Oo, narinig ko na alam ni Jack ang ilang mga medikal na kasanayan at matagumpay na nagamot ang katabaan ni Sharon. Ang mga Rolls Royces na iyon ay regalo ng pamilya George. Hindi man lang nabibili ng sarili nilang pera, kaya walang kapuri-puri. Malamig na tumawa ang isa pang miyembro ng pamilya Taylor. Ako ay interesado na makita kung anong uri ng regalo ang ibibigay ni Jack kay Old Master Taylor ngayon. Malamig na tumawa si Cecilia habang nanunuya. Anong regalo ang inihanda mo? Tanong ng katabi niya kay Cecilia. Mahinahong tumawa si Cecilia at sinabing, hindi ba mahilig uminom ng tsaa ang matandang master? Gumawa ako ng paraan para bumili ng 2 brick ng puer tea. Ito ay higit sa 200 taong gulang at ito ay nagkakahalaga ng higit sa 60,000 dolyar. Hindi madaling makuha ang aking mga kamay sa kanila, kailangan kong tumawag sa isang pabor mula sa aking kaibigan. Not bad, parang marunong kang mag-butter up sa interes ng tao. Nawala ka na sa pagkakataong ito. Nagtataka ang tono ng lalaki matapos marinig ang sagot ni Cecilia. Agad na tumawa si Cecilia at sinabing, halika, ika-7 kaarawan ng matandang master, di ba? Hindi ito isang regular na kaarawan kaya malinaw naman. Kailangan kong maghanda ng isang mas magandang regalo para maging masaya ang matandang master. Nakaka-curious ako kung anong klaseng regalo ang ihahanda ng manugang na si Jack. Ang isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar ay itinuturing na isang literal na kayamanan bagaman ang mga regular na item ay hindi magiging ganoon kamahal. Tinulyapan ng lalaki si Jack bago tumawa ng malakas. Oo, maaga pa at wala pa ang registration staff. Narinig kong magsisimula ang pagpaparehistro ng alas 11 at magsisimula ang pagkain sa tanghali. Natatawang sabi ni Cecilia. Jack, be-start ka. Hindi niya inaasahan ang parehong Ivan at ang old master ng pamilya Taylor, Theodore ay bumagyo dito galit na galit. Hindi pwede, di ba? Kakababa lang natin ng sasakyan, di ba? Wala man lang kaming nagawa kaya bakit galit si Ivan? Natigilan si Ben nang mapansin ang sitwasyon. Paano nila magagalit ang sino man kung wala pa silang ginagawa? Jack, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magdesisyon? Sigurado kang may lakas ng loob. Galit na galit din ang paglabas ni Theodore. Mapatla ang ekspresyon niya sa sobrang galit. Anong problema, Theodore? Kara-rating lang namin at hindi ba dapat dito nakapark ang mga sasakyan namin? Sa maling lugar ba tayo nagpark? Si Andrew ay mukhang nalilito pati na rin hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Tinabi ng matandang master na 20 mesa lang ang ilalagay. Gayunpaman, nang lumakad kami sa likod, ito ay ganap na napuno ng mga dagdag na mesa. Ano ba, ang mga mesa ay inilagay pa sa damuhan. Tinanong ko ang mga tauhan ng kusina at sinabi nila sa akin na dumating si Jack kahapon para iset up sila ng 220 mesa. Parang uubo ng dugo si Theodore dahil sa pagkabalisa. Mahal na ang bawat mesa para sa ika-7 kaarawan ng matandang master dahil mahal ang lahat ng alak at sigarilyo. Kumuha pa sila ng chef sa isang marangyang hotel para sa event na ito. Gayunpaman, tanging ang mga miyembro ng pamilyang Taylor ang inimbitahan. Hindi nila inaasahan na sa maikling sandali ng pagdating ni Jack kahapon. Tinabihan niya talaga ang chef na maghanda ng 220 mesa at ang pangunahing punto ay, ang hotel talaga ang nag-ayos para sa ganoong karaming mesa. Kabanata 504. Jack, ito? Totoo ba ito? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang mesa? Ang aming mga paghahanda sa oras na ito ay napakamagarbo at mahal. Ang menu ng pagkain ay medyo classy at nagkakahalaga ito ng 60,000 bawat mesa. Ang 20 talahan na yan ay magiging 1.2 milyong dolyar. Bakit ka naghanda ng karagdagang 200 mesa? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga dagdag na talahan na yan na ito? Ibabalik ka niya ng 10 milyong dolyar. Dumamlam ang mukha ni Andrew. Kung totoo iyon, magiging masyadong matapang si Jack dahil hindi na kailangan gawin iyon. Hindi pwede, Jack. Dumaan ka kahapon. Nakasimangot din si Ben habang si Jack ay tila magnet sa gulo. Sa wakas ay nagkaroon sila ng ilang mapayapang mga araw at hindi niya inaasahan na gagawin niya ang isang stunt ng ganoon sa ika-7 kaarawan ng Old Master.
Ano sa Earth ang nangyayari doon? Tinanong ko ang mga chef kung bakit napakaraming mesa ang nakalatag at sinabi nila na isa sa amin ang nag-utos sa kanila na maglatag ng 220 na mesa. Galit na lumabas si Old Master Taylor sa sandaling ito. Siya ay tila hindi kapani-pani walang galit na galit. Lolo, si Jack ang nagpagawa sa kanila ng ganoong arrangement. Tinanong ko sila at may sinabi sila na White ang apelyido, sinabihan sila ng isang miyembro ng pamilya naming Taylor na gawin iyon. Sabihin mo sa akin, sino sa amin sa pamilya Taylor ang may apelyido, White? Agad namang lumapit si Ivan para magsalita. Natuwa siya sa kanyang puso. Tila talagang tanga si Jack dahil nagalit na siya sa matandang guro sa sandaling nagpakita sila. Tinadya na niyang ipatapon siya sa pamilya Taylor ngayon. Hindi niya inaasahan na mag-isa niya itong bibigyan ng ganoong pagkakataon. Sarili niya lang ang sinisisi niya ngayon. Imposible. The instant Selena heard that statement, she immediately said, apelyido lang ng tao ang alam nyo. Sa palagay ko ay maling inakusahan ninyo si Jack ngayon. Sa palagay ko ay may humihila sa aming likuran sa pamamagitan ng pagpapanggap na isa sa mga miyembro ng aming pamilya Taylor at pag-claim na ang apelyido ng taong iyon ay nagkataong puti. Para lang sisihin si Jack. Oo, magandang punto. Baka isa sa atin dito ang sanhi. Pinandilatan ni Fiona si Ivan nang sabihin niya iyon. Dahil gustong-gusto ni Ivan ang paghila ng mga trick at naniniwala siya na gaano man katapang si Jack, hindi siya magiging matapang na gawin ang anumang bagay na tulad nito. Si Ivan sa kabilang banda ay malamang na gumawa ng isang bagay na tulad nito. Anong tinatitigan mo ako, Fiona? Akala mo ba talaga ako? Anong dahilan ko para gawin ang ganito? Hindi inaasahan ni Ivan na titigan siya ni Fiona. Galit na galit siya ng mga sandaling iyon. Pagamat sinadya niyang bitag si Jack, hinding-hindi niya iisipin ang paghugot ng stunt ng ganoon. Hindi niya tatutol na subukan ang gayong pagkabansot kung naisip niya ito noong una. Gusto ni Zina na magsalita para kay Ivan dahil siya ang kasalukuyang kasintahan ni Ivan. Gayunpaman, natatakot siyang ilantad ang sarili. Para ilihim ang kanyang pagkakakilanlan at makuha ang tiwala ni Jack, lumapit din siya para magsalita para kay Jack. We never accused you of anything, so why did you came forward yourself? Mukhang may kasalanan ka. Ikaw, galit na galit si Ivan dahil hindi niya inaasahan na kakampi si Zina kay Jack. Gayunpaman, hindi siya tanga. Hindi nagtagal ay naunawaan niya ang iniisip ni Zina kaya't nagsalita siya ng malamig na tingin, wala ka namang ebidensya kaya hindi mo pwedeng pagbintangan ang sinuman. Tinanong ko sila at sinabi nila sa akin na ito ay isang lalaki na may apelyido ng White. Ang taong iyon ay nagutos sa hotel na maghanda ng karagdagang 200 mesa. Hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay ang anak ko at naniniwala ako sa kanya. Hindi siya mag-o-order ng napakaraming dagdag na mesa ng walang bayad. Galit ding nagsalita si Joanne para kay Jack. Oo, hindi gagawin ng tatay ko ang ganoong bagay. Kinampihan din ni Kylie si Jack habang nakatitig kay Ivan nang may hinanakit bago idinagdag, "You big meanie, only you would do it." Kino-frame mo ang tatay ko. Ako. Naiinis si Ivan dahil tinawag talaga siya ng maliit na batang iyon na isang malaking hamak. Ito ay nagpagalit sa kanya sa limot. Kabanata 505. Maaaring si Ken, Neil, o Michael talaga dahil lagi na lang silang galit kay Jack. Ginawa nila ito para targetin si Jack. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, ginawa ni Selena ang pagpapalagay na iyon. Si Jack ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha habang siya ay nakatayo sa gilid. Hindi niya inaasahan na lahat ay talon sa kanyang pagtatanggol bago pa man siya makapagsalita para sa kanyang sarili. Siya ay hindi kapani-pani walang naantig dito. Tungkol sa kung ito ay ginawa ni Jack o hindi, pupuntahan na lang natin ang mga staff ng hotel simula nang makilala pa nila ang tao. Pumalaklak si Ivan habang nakatitig kay Jack. Naniniwala siyang si Jack iyon dahil White ang apelyido ng taong iyon. Isang himala kung hindi si Jack iyon. Kung bakit naging ganito katanga si Jack na ginawa iyon ay hindi na ganoon kahalaga. Ang pagkakaroon ng napakaraming dagdag na mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Interesado siyang makita kung ano ang gagawin ni Jack. Pwede mo nang itigil ang pagtatanong, ako na.
Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jack bago iwinagayway ang dalawang kamay habang sumagot. Tingnan mo siya ngayon. Inamin niya, agad na tinuro ni Theodore si Jack bago siya sinigawan. Mukhang natatakot din siya na tawagan natin ang staff ng hotel dahil alam niyang malapit na siyang ma-expose kaya napilitan siyang umamin. Jack, ikaw ba talaga? O, kung gaano mo binaygo ang aming tiwala sa iyo. Hindi ko inaasahan na ikaw ang gumawa nito. Halos ay padyak ni Fiona ang kanyang mga paa sa sobrang galit. Hindi niya inasahan na ang kanyang manggugulo ng isang manugang ay magsisimulang muling gumawa ng gulo pagkatapos nilang sa wakas ay magkaroon ng ilang mapayapang araw. Isa talaga siyang jinx. Jack, ikaw talaga. Wala akong masabi sa iyo. Bakit ka mag-order ng 200 mesa ng walang dahilan? Halos mahimatay si Selena sa sobrang galit niya. Walang paraan, di ba? Si Daddy ba talaga? Nahihiyang ibinaba ni Kylie ang kanyang ulo nang maramdaman niyang parang nagkamali siya. Ang munting halimaw na ito ay nagsalita pa lamang para sa kanyang sariling ama ngunit hindi niya inaasahan, ito ay talagang kagagawa ng kanyang ama. Jack, bakit ka nag-order ng napakaraming ekstrang mesa ng walang dahilan? Bagamat may tiwala si Joanne sa sariling anak, nagulat din siya sa sinabi ni Jack. Dumamlam ang ekspresyon ni Old Master Taylor bago bumulalas. Kung sa tingin mo ay nakakatawa ang paggawa ng ganoong bagay, maaari kang umalis ngayon. Labis na natuwa si Ivan matapos marinig ang pahayag na iyon. Agad niyang sinabi, Jack, may utang ka sa amin ng napakalinaw na paliwanag ngayon. Maaari ka bang umorder ng dagdag na 200 mesa na nagkakahalaga ng dagdag na 12 milyon bilang regalo para kay Lolo? Hindi ito regalo, Jack. Ito ay isang sorpresa, tama ba? Ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor ay matagal nang nagtitipon sa kanilang paligid. Natahimik ang lahat nang marinig iyon. Sa katunayan, ang dagdag na 200 mesa ay nagkakahalaga ng 10 milyon ngayon, tama ba? Kung ito ay isang regalo, tila ang taong ito ay isang tanga at ang kanyang ulo ay sinipa ng isang asno. Kailangan ko pa ba talagang ipaliwanag ito? Mahinahong tumawa si Jack habang sinasabi, nag-order ako ng maraming mesa dahil alam kong hindi magiging sapat ang 20 mesa lamang. Maraming bisita ang darating ngayon at nag-aalala pa nga ako kung sapat na ang 220 mesa. Anong biro? Gaano karaming mga bisita ang naruroon pa rin? Sa palagay mo ba hindi tayo magkakaroon ng magaspang na pagtatansya sa ating mga ulo? Umalaklak si Theodore at sinabing, noong idinaos namin ang ika-6 na kaarawan para sa matandang amo noon, ang mga kamag-anak at ilang kaibigan na malapit sa amin ay napuno lamang ng 17 hanggang 18 mesa. Ang 20 mesa natin ay magiging higit pa sa sapat ngayon. Kabanata 506. Higit sa 200 mesa. Iyon ay karaniwang imposible. Paano tayo magkakaroon ng ganoon kadaming bisita? Ang isa sa mga miyembro ng pamilya Taylor ay nagsimulang tumawa ng malakas. Ang tingin niya kay Jack ay para siyang baliw. Natatawa rin si Cecilia habang sinasabi, bukod sa mga miyembro ng pamilya namin ni Taylor, magiging mga regular na mayayamang mga ngalakal lang ang may magandang relasyon sa amin. Bilang karagdagan sa ilang mga third class na aristokratikong pamilya na malapit sa amin. Hinding-hindi lalabas ang mga pangalawa o unang klaseng pamilyang iyon dahil lahat sila ay minamaliit ng tingin sa amin, mga pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Kaya naman, hinding-hindi magkakaroon ng ganoon karaming tao. Jack, hindi ito ang inihanda mong regalo ngayon ha. Hindi ito itinuturing na regalo, tama ba? Dumating ka na walang dala at tila ito ay isang regalo na inihanda mo para sa matandang master. Malamig na tumawa si Ivan. Hindi ito regalo. I just so happen to request those tables for you guys only. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw bayaran ng pamilya Taylor ang bayarin para sa mga mesang iyon, babayaran ko ito pagdating ng bill mamaya. Mahinahong tumawa si Jack na tila hindi nababahala sa alinman dito. Kalokohan. Of course, you'll have to foot the bill kapag ikaw ang nag-order ng ganoong karaming table. Inaasahan mo bang magbabayad kami ng mga bayarin para sa iyo? Galit na bulalas ni Ivan. Ang pinakamaraming gagawin namin ay bayaran ang orihinal na 20 mesa na na-order namin. Hindi naman.
Paano makakaipon si Jack ng ganoon kalaking pera? Nang marinig ni Fiona na gusto nilang umubo si Jack ng $12 milyong, natarante siya. Mula sa kanyang pananaw, ang pera ni Jack ay pera din niya mula nang magpakasal si Selena kay Jack. Ngayong binigyan na siya ni Jack ng 20 milyon, isa na siya sa kanila. Not to mention, kailangan pa niyang umasa kay Jack para pakasalan si Sharon. Kapag nangyari iyon, magiging kahanga-hanga para sa kanya kung ang pamilyang George ay naging bahagi ng kanilang pamilya, hindi ba? Kasalanan niya kung random na nag-order siya kaya natural lang na magbayad siya ng bill. Wala itong kinalaman sa atin. Pumalaklak si Ivan ng baliw. Pagkatapos ay idinagdag niya, titingnan ko lang kung ano ang gagawin mo sa natitirang 200 mesa at pagkain. Ikaw ba ay kakain ng lahat ng pagkain sa iyong sarili o ikaw ay magiging isang taong mapagkawang gawa sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain sa mga mahihirap sa lansangan? Nagtawanan ng lahat mata po. Yes, marinig ang pahayag na iyon. Tila ang proseso ng pag-iisip para sa manugang na ito ay talagang isang kakaibang nag-order ng dagdag na 200 mesa ng walang dahilan. Huwag kang mag-alala, maraming mayayamang mga ngalakal ang magpapakita sa pagkakataong ito. Ang mga hindi pa nakakagawa ng kanilang presensya ay magpapakita sa oras na ito. Not to mention, iyong mga first and second class na pamilya na hindi na bumalik noon ay naruroon sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, lubos akong nag-aalala na ang 200 plus na mga mesa ay hindi sapat upang ma-accommodate ang lahat ng mga ito. Pagmayabang ka pa. Paano kaya magpapakita ang napakaraming tao? Ito ang nangyari na kaarawan ng aking lolo, hindi ang kaarawan ng Diyos ng digmaan, alam mo ba? Ivan ay kakling ng malakas bilang siya nadama na Jack ay gumagawa ng isang napakalaking biro. Jack, sinasadya mo ba kaming insultuhan sa pamamagitan ng paggawa ng pahayag na iyon? Ako. Ang lolo mo ay hindi isang kagalang-galang na tao kaya paanong ang mga taong tulad ng mga Marshal o Kings of War ay mag-abala pa na magpakita upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang third class na arrest. Tokratikong pamilya tulad namin. Not to mention, hindi nalalabas ang mga first and second class na pamilyang iyon. Dumamlam ang ekspresyon ni Old Master Taylor nang makita niyang nakakainsulto ang sinabi ni Jack. Kung hindi para sa Selena na nagsisil ng isang malaking deal sa negosyo para sa pamilya Taylor ilang araw na ang nakakaraan. Na nag-uudyok ng pag-asa para sa pamilyang Taylor na maging isang pangalawang class na aristokratikong pamilya sa susunod na 2 taon, wala siyang ibang gusto kundi ang sip-in kaagad si Jack. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil siya pa rin ang kanyang sariling apo at nakagawa ng napakalaking pabor para sa pamilya Taylor kaya kailangan niyang pigilin ang kanyang galit. Isang mapait na tawa ang pinakawalan niya bago sinabing, kalimutan mo na iyon. Kalimutan na lang natin ang pagsubok na ito sa ngayon dahil tapos na ang ginawa at napakaraming staff ang pinapunta ng hotel kasama ang napakaraming waiter sa ibabaw ng napakaraming pagkain. Wala naman tayong masyadong choice ngayon. Tay, ano man ang mangyari, si Jack dapat ang magbabayad mamaya. Ulalas ni Theodore pagkatapos ng ilang pag-iisip. Habang titango pa lang si Old Master Taylor. Hindi niya inaasahan ang isang lalaking responsable sa pagtanggap ng panauhin ng sumigaw mula sa pasukan. Narito si Marshal Dennis upang ipagdiwang ang ika-7 kaarawan ni Old Master Taylor. Natigilan ang matanda. Laking gulat niya na ang isang marshal ay talagang magpapakita upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan kung ang kanyang pamilya ay isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya. Kabanata 507. Not to mention, hindi pa niya narinig ang pangalan ng marshal na ito dati. May dumating na marshal. Iyon ay isang napakahusay na marshal. Napakagaling. Mukhang magiging kagalang-galang ang ating matandang amo ngayon. Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Taylor ay mukhang napakasaya. Dahil kahit isang marshal ang dumating, hindi ba iyon ipagmamalaki ng kanilang pamilya? Tila kung may ibang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya ang makakaalam nito, lahat sila ay may inggit sa kanilang pamilyang Taylor. Siguradong maagang dumating ang bastos na iyon. Napangiti si Jack nang mapansin si Dennis. Hindi niya inaasahan na si Dennis ang unang susulpat nang hindi pa dumarating ang iba. Bakit nagpakita si Dennis? Hindi ba siya mabuting kaibigan ni Ken?
Tumama kaya siya dahil alam niyang darating si Ken. Lumamlam ang ekspresyon ni Ivan bago mahinang bumulong kay Old Master Taylor. Lolo, naging mabuting kaibigan si Dennis kay Young Master Ken. Dahil malapit na kaibigan ko si Young Master Ken at darating siya ngayon, baka dumating si Dennis dahil sa sobrang close namin ni Young Master Ken. Hindi ito masyadong nakakagulat. Darating si Young Master Ken. Ang pamilya Clark ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya bagaman. Natigilan si Theodore sa tuwa habang sinasabi, Ivan, bagay ka talaga. Hindi ko ine-expect na makikita mo rin si Young Master Ken mula sa pamilya Clark. Hindi lang yan, huwag kalimutan, kilala ko rin sina Michael Wilson at Young Master Hugo. Papalapit na silang lahat. Dumating sila dahil sa akin. Ivan nagsimula kakling baliw sa sandaling iyon. Malinaw niyang nandito silang lahat para lang panoorin si Jack na pinapahiya ang sarili. Nag-aalala si Ivan na kung hindi niya ipaliwanag ang kanyang sarili kapag lumitaw silang tatlo mamaya, baka isipin ng iba na tama si Jack. Kaya naman, idinagdag niya pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa makatuwid, bukod sa ilang tao na iyon, lahat ng iba pang binanggit ni Jack kanina ay hindi nalalabas. Katatapos lang niyang magsalita ay nilapitan na sila ni Dennis. Pagbati, Marshal Dennis. Talagang hindi ko inaasahan na biyayin mo ang aming pamilya Taylor sa iyong presensya. Agad namang lumapit si Theodore para salubungin siya habang tumatawa. Pagbati, Master Theodore, Old Master Taylor. Nais kong mahaba at malusog na buhay ka. Ika ni Dennis habang winawagayway ang kamay. Masyado kang mabait ka talaga. Tumawa ng malakas si Zeus dahil sa sobrang saya niya sa pagtanggap ng wish na iyon. Gayunpaman, narinig niya ang lahat ng sinabi ni Ivan kanina, at bukod sa mga taong nabanggit niya, baka hindi na niya inaasahan na may mga bisita pa. Dumating si Major Trent upang batiin si Old Master Taylor ng napakasayang ikapitong kaarawan. Dumating si Major Pendragon Mace upang batiin si Old Master Taylor ng isang napakasayang ikapitong car. Pawan. Sa mismong sandaling ito, muling tumawag ang receptionist. Dalawa pang majors. Lahat ng miyembro ng pamilya Taylor ay nakatingin sa isa't isa at nag-iisip kung may mali silang narinig. Kabanata 508. Napalunok si Old Master Taylor habang iniisip kung nananaginip ba siya. Tatlong major ang dumating. Nagkataon ng mga majors ang mga iyon at nagutos sila ng hindi bababa sa ilang libo hanggang 10,000 kalalakihan sa larangan ng digmaan. Hindi niya inaasahan na magpapakita sila para ipagdiwang ang kanyang ikapitong kaarawan kasama niya. Anong problema? Young Master Ivan, di ba sabi mo wala masyadong magpapakita? Sabi ni Jack habang mahinahong tumawa. Kahit ano, hindi pa rin nila mapupuno ang lahat ng 200 mesa. Natawa rin si Ivan dahil naniniwala siyang swerte lang si Jack. Bukod dito, ang dalawang major na iyon ay maaaring talagang malapit sa Marshal Dennis kaya ang kanilang presensya. Dumating na ang master ng pamilya Clark kasama ang mga miyembro ng pamilya Clark para ipagdiwang ang ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor. Dumating na ang Panginoon ng pamilya Hugo kasama ang mag. Miyembro ng pamilya Hugo upang ipagdiwang ang ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor. Dumating na ang master ng pamilya Wilson kasama ang mga miyembro ng pamilya Wilson para ipagdiwang ang ikapit. Pangkaarawan ni Old Master Taylor. Hindi nagtagal at 3 serye ng mga anunsyo ang ginawa mula sa pangunahing pasukan. Ang lahat ng 3 pangalawang klase na aristokratikong pamilya ay talagang dumating din. Dinala ng 3 master ang lahat ng 3 nilang young masters bukod pa sa ilang matataas na miyembro ng kani-kanilang pamilya dito. Mahigit 10 tao talaga ang nagpakita sa isang iglap. Lahat ng bodyguards nila ay nakapwesto sa labas. Dumating talaga sila. Bahagyang nagulat si Zeus nang magpakita rin ang mga amo ng 3 pamilyang iyon. Akala niya noong una ay ang mga young masters lang ng 3 pamilyang iyon ang darating. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdag din ang mga masters. Agad namang lumapit sina Theodore at Zeus para batiin sila. Sunod-sunod na dumaloy ang mga bisita pagkatapos noon. Gayunpaman, iyon ang mga taong inaasahan ni Old Master Taylor at ng iba pa. Yung mga taong sinasabi ni Jack na lalabas daw ay wala. Hindi ka ba sobrang confident kanina, Jack? Tingnan mo kung gaano karaming tao ang nagpakita ngayon.
Ang 200 mesa na halaga ng mga bisita ay hangin na lang ngayon. Pumalaklak si Ivan bagong inisyon si Jack. Hindi ba napakaaga pa? Hindi pa oras para sa pagtanggap ng regalo. Saan ba ang saya sa pagpasok ng maaga, di ba? Mahinahong tumawa si Jack dahil hindi pa dumarating ang taong nakatalaga sa pagtanggap ng regalo. Makalipas ang isa pang sandali, dumating na rin sa wakas ang taong inatasan sa pagtanggap ng regalo. Napakaraming tao ang dumating na. Matapos makaupo ang taong iyon, ang ilang mga tauhan ay naatasang tumanggap ng mga regalo mula sa mga bisita at ang ilan ay naatasang magtala ng mga regalo. Lolo, hindi ko itatala ang regalo ko. Diretso ko na lang ibibigay sa'yo since pamilya naman tayo. Umiti si Cecilia at inilabas ang red jalong inihanda niya habang sinasabi. Ang red jalong inihanda ko para sa iyo ay 2 brick ng puwerti na natuyo ng 2 siglo. Hindi naman ganoon kamahal dahil $600,000 lang ang halaga nito. Ang pangunahing bagay ay, ang gayong regalo ay mahirap hanapin. Si Cecilia ay medyo detalyado sa kanyang pagpapakilala. Halatang sinusubukan niyang magpakitang gilas. Ang iba pang mga bisita ay pumunta sa tabi upang irehistro ang kanilang mga sarili sa isang tabi. Karamihan ay nagbibigay sila ng pera bilang kanilang mga regalo. Siyempre, ang mga taong ito ay hindi magiging matipid sa halaga na kanilang ibinibigay. Nimimigay sila ng hindi bababa sa 8 hanggang 10,000 dolyar. Lolo, ito ay isang bagay na inihanda ko para sa iyo. Ito ay isang jade statue ng Guanyan. Ito ay napakahusay na inukit ngunit hindi naman ganoon kamahal. 8 milyong dolyar lang. Nakagawa na rin ng galaw si Ivan. Naglabas siya ng 20 sentimetro ang taas na jade statue ni Guanyan mula sa isang kahon. Ito ay tumingin napaka-impressive. Gawa ba ito sa Hachon Jade? Ito ay hindi masama, ang kulay ay kahanga-hanga at ito ay napakasalimuot na inukit. Salamat, masayang tumango si Old Master Taylor. Masasabi niya kung gaano kasansero si Ivan na gumawa ng paraan para pumili ng regalo para sa kanya. Kabanata 509. Ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor ay lumapit lahat para ibigay kay Old Master Taylor ang kanilang mga regalo. Siyempre, hindi maihahambing ang mga red jalong inihandog nila sa inialok ni Cecilia o Ivan ngunit medyo mahal din. Ang mga red jalong iyon ay may average na 100 hanggang 200,000 dolyar. Kaya naman, itinuturing pa rin silang mga marangyang regalo. Okay, matandang master. Ang mga regalo ay naitala dito. I-record ko ang anumang iba pang regalo na ibibigay mamaya. Itinala ng staff na responsable sa pagtanggap ng regalo ang lahat tungkol sa mga bisitang dumating ng mas maaga bago ipahayag ang pahay. Na iyon. Ano ka pa nakatayo sa paligid para sa? Hindi mo ba ibibigay ang regalo mo? Tumamlam ang ekspresyon ni Fiona nang mapansing wala pang ginagawa si Jack. Hindi sigurado kung ano ang iniisip ni Jack dahil hindi pa siya kumikilos. Oo, bayaw, hindi ka sana nagdala ng kahit ano ngayon di ba? Pilasan mo at iharap mo. Medyo naiinip din si Ben. Jack, huwag mong kalimutan ang postahan natin. Kung hindi mo matupad ang iyong pagtatapos ng bargain, kailangan mong ipatapon mula sa pamilya Taylor. Paalala ni Ivan sa kanya na parang nag-aalala na baka nakalimutan na ni Jack ang postahan nila. Alam kong kapag naibigay ko na ang regalo, kikilalanan ninyo ako bilang manugang ng pamilya Taylor, di ba? Nakangiting sabi ni Jack. Oo. Ngayon magmadali at ipakita sa amin ang isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong dolyar. Pumadjejek si Cecilia habang sinasabi, walang laman ang 2 kamay mo. Ano ba talaga ang regalo mo na maaaring napakaliit at mahal sa parehong oras kapag dala mo ito? Nang mapansin ng lahat na pinipilit si Jack na ipakita ang kanyang regalo. Tina Michael, Neil, at Ken ay dumating upang manood. Lahat sila ay naghihintay ng sandali kung saan hindi na ibigay ni Jack ang kanyang regalo at ang pagiging destiyero mula sa pamilya Taylor. Jack, balita ko nanalo ka sa bid para sa mansyon na iyon. Hindi ako sigurado kung totoo iyon o hindi. Baka iyon ang red jalong binabalak mong ibigay sa matandang amo, sabi ni Ken pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ano?
Nanalo si Jack sa bid para sa mansyon na iyon. Pagkarinig ni Fiona sa sinabi niya ay agad siyang napalingon sa mansyon na iyon sa kabilang kalsada. Iyon ay isang buong villa at dapat itong nagkakahalaga ng mga 20 hanggang 30 milyong dolyar. Kailan nga ba nakabili ng mansyon si Jack? Paanong hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol dito? Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Jack. Tauna ay pinaplano niyang dalhin si Selena upang sorpresahin siya pagkatapos ng kaganapan. Hindi niya inaasahan na ang B-star na si Ken ang maglalantad ng buong bagay dito. Paano pa niya nabibigyan ng surprise si Selena ngayon? Bro-in-law, totoo ba? Iyan ba ang red jalong binili mo para sa matandang amo? Napalunok si Ben nang makita niyang kamangha-mangha si Jack. Hindi mura ang mansyon na iyon at nagawang manalo ni Jack sa bid para dito. Agad na sabi ni Ivan nang mapansin niyang lumamlam ang ekspresyon ni Jack. Jack, ang daming bisita dito sa ngayon and we're actually saving your pride for expose it now. O kung hindi, kapag mas maraming tao ang sumulpat mamaya, lalo mong ipapahiya ang sarili mo. Kalmadong tumayo si Selena sa gilid. Kung titignan sa hitsura ng mga bagay, hindi sinasadya ni Ken na pilitin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagbubuga ng kalokohan. Dahil ang mansyon na iyon ay binili talaga ni Jack kung tutusin. Na-curious siya sa paliwanag ni Jack ng mga sandaling iyon. Kung talagang may relasyon si Jack sa mayamang babaeng iyon sa likuran niya, hindi lang siya ipapatapon ng mga miyembro ng pamilya Taylor, gusto rin niyang umalis din siya. Iyon ay dahil si Jack ay lubos na mabibigo sa kanya kung iyon ang kaso. Pinili ko talaga ang mansyon na iyon. Gumastos ako ng 75 milyong dolyar dito. Young Master Ivan. Dapat mong malaman iyon ng higit kaninuman. Dahil tinulungan mo akong pakinisin ang aking sapatos pagkatapos nito. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jack habang naglabas ng sigarilyo, sinindihan ito at dahan-dahang humihit-hit. Kabanata 510. Agad na lumamlam ang ekspresyon ni Ivan matapos marinig ang pahayag na iyon. Hindi ba sinasadya ni Jack na ipahiya siya? Gayunpaman, hindi siya eksaktong naabala sa pamamagitan ng pagiging napahiya hanggat nagawa niyang mapatapon si Jack mula sa pamilya Taylor ngayon. Magiging sulit ang lahat para sa kanya. 75 milyon. Ganon ba talaga kamahal? Napabuntong hininga si Cecilia matapos marinig iyon habang sinabi niya. So, para mapataas ang halaga ng regalo mo sa matandang master, sinadya mong magsalita ng random na halaga, Jack. Hindi alintana kung ito ay katumbas ng halaga o hindi, ay isang nahuling pag-iisip. Gayunpaman, talagang malaki ang ginastos ko sa bahay na iyon para manalo sa bid. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang Young Master Neil at Young Master Ken. Nandoon din silang dalawa noong araw na iyon. Mahinaong sagot ni Jack. Young Master Ken, Young Master Neil, gumastos ba talaga siya ng ganoon kalaking pera? Ayaw kong maniwala sa kanya, ang manugang na lalaki na inarkila bilang isang sundalo sa loob ng 5 taon ay kayang kumita ng ganoon kalaking pera. Labis na hindi nasisiyahan si Cecilia. Hindi siya nasisiyahan dahil hindi siya makakapaglabas ng ganoon kalaking pera at mas mababa nga pa siya sa manugang. Ginawa niya talaga. Ang bagay ay, si Young Master Ivan ay nakatutok din sa mansyon na iyon at gustong magbid para sa mansyon bilang regalo para kay Old Master Taylor kaya nagpunta siya sa auction noong araw na iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na naruroon din si Jack. Tumawa si Ken bago nagpatuloy, so, pareho silang gustong tumawad. Nakipagpustahan pa sila na ang matatalo ang magpapakintab sa sapatos ng panalo. Pumayag si Young Master Ivan sa huli at nanalo si Jack sa bid para sa bahay na iyon. Galit na ikinuyom ni Fiona ang kanyang kamao habang nakikinig sa gilid. She was fuming. Nagkataon na masyadong nag-aaksaya ng pera ngayon si Jack. Gusto niya talaga itong agawin kay Ivan. Bakit hindi na lang niya ibigay kay Ivan? Ang bahay na iyon ay hindi kahit na nagkakahalaga ng higit sa 70 milyon pa rin. Bukod pa rito, sa una ay pumayag siya sa isang 10 milyong dolyar na regalo para sa matandang master pa rin. Hindi kaya siya nakabili ng iba pang nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Makakatipid sana siya ng 80 milyong dolyar noon.
Kahit na ayaw ni Jack ng ganito kalaking pera, mas mabuting ibigay na lang sa kanya. Ang kanyang biyenan ay nagkataong kapos sa pera. Siyempre, itinago lang niya sa kanyang sarili ang mga kaisipang iyon. Kahit na siya ay hindi masaya, hindi niya masabi ang kanyang isip sa harap ng lahat noon. Bukod dito, ginastos ni Jack ang ganoong kalaking pera upang manalo sa bid para sa bahay na iyon habang pinapakinang ng sabay-sabay si Ivan ang kanyang sapatos para sa kanya. Nagkamit ito ng ilang uri ng pagmamalaki o kaluwalhatian sa kanilang pamilya. Sa sandaling ito, malamig na tumawa si Ken habang sinabi niya, "Gayunpaman, may mga taong tumingin ako kay Jack at hindi siya kailanman humingi ng paunang sweldo mula kay Miss Tanya. Nagkataon, nakabangga namin ng parehong mayamang babae mula sa nakaraang auction kasama muli si Jack." Ubo. Ubo. Ibig sabihin, galing sa mayamang babaeng iyon ang pera. Ang pinaghirapang pera ng mayamang babaeng iyon kumbaga. Binigyang diin ni Ken ang tono niya nang sabihin niyang hard-earned money na parang may gustong iparamdam. Umagal pa siya sa sinabi niya. Tama iyan. Ang red jalong iyon ay galing sa kama, kumbaga. Matapos marinig iyon ni Michael ay humagalpak siya ng tawa. Paanong hindi sasabihin ni Ivan sa kanya kung ang dami niyang alam na impormasyon? Gayunpaman, hindi iyon mahalaga ngayon dahil si Jack, ang kanilang manugang ay lubos na pinahiya ang kabuuan ng pamilya Taylor ngayon. Kung totoo ang sinabi ni Ivan, isang himala para kay Jack na hindi agad mapatapon sa pamilya Taylor. Naniniwala siya na hanggat wala na si Jack sa larawan para pigilan siya, magkakaroon siya ng pagkakataon na habulin si Selena. Jack, totoo ba ang sinasabi nila? Talaga bang magkasama kayo ng mayamang babaeng iyon? Halos mahimatay si Fiona dahil sa pagkabalisa. Naikwento na ito ni Neil sa kanila noon at sa tingin niya ay sinadya nilang magbulalas ng kalokohan. Gayunpaman, hindi eksaktong nagsiyasat si Selena tungkol sa pagsubok na iyon kaya ang buong bagay ay ibinaba. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.